Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po, dumako muna tayo sa usaping lokal. At ito nga po ay patungkol po dito sa Cabuyao City Council kung saan kinastigo daw po ng kanilang gobernur. Ito nga mayor ng Cabuyao City dahil nga daw po sa illegal na pagpasa ng nasa 3.3 billion budget para sa 2025. City Council, syudad lang, parang maliit lang naman yung Kabuyaw. Napunta na ako dyan eh. Ganon kalaki ang kanilang pondong kailangan, 3 billion. Nako, baka meron pong something yan. Pakinggan natin ang balita. Mahigit naman sa 7.3 bilyong pisong pondo para sa 2025 budget at loan sa Department of Budget and Management ng Cabuyao, Laguna. Illegal na inaprubahan ng konseho ayon sa kanilang Vice Mayor. Abay, balita mo yan. Arch number 5, Val Gonzalez. Val. Romelda, ni-railroad umano ng City Council ng Cabuyao, Laguna ang pag-aproba sa kanilang 3.3 bilyong pisong 2025 annual budget at 4 na bilyong pisong loan ng lungsod ng kanilang lungsod. Ito sa Development Bank of the Philippines o DBP Romel. Ito ang tahasa at posasyon ng mismong Vice Mayor ng Cabuyao. Kasabay ng paglalatag ng mga ebidensyang magpapatunay na hindi raw sumunod sa legal na proseso ang City Council para sa nakatakdang paggastos ng multi-bilyong pisong pondo. Sa ginagawang press conference sa Quezon City, ibinunyag ni Cabuyao Vice Mayor Leif Opinia na bukod sa walang feasibility study sa sinasabing pagtatayo ng mga pasilidad gaya ng munisipyo, palengke at iba pa, ay wala rin nangyaring deliberasyon ng council para dito. Irregular area ang pag-aproba sa loan sa pamamagitan ng tinawag nilang special session na ginawa hindi sa pilayo ng konseho kundi sa bahay lamang ng isang konsihal. Sa bahay ng isang konsihal? Sus Mariosep, malala pala yan. Nako, malala pala yan nangyayari dyan sa Cabuyao na yan, ha? Itinaon-ari ang pag-aproba para dito noong July 2023. Ang panahon na late na nilang nalaman na naka-official leave pala si Mayor Dennis Pilipihain. Sabi ni Opinya, ginawa ito ng kanilang alkalde dahil itinalaga siyang acting mayor para mawalan siya ng papel sa konseho bilang isang presiding officer. Sa usapin naman ng 2025 budget, gaya raw ng nakalipas na 2 taon, hindi nabibigyan ng kopya ang presiding officer at sekretaryo ng sanggunian kung ano ang allotment sa bawat tanggapan. Dahil dito inihaamtanan ng kampo ni Opinya mga kasong isasampa sa ombudsman laban sa mga opisyales ng lungsod ng Cabuyao. Wala pang sagot dito ang alkalde ng Cabuyao City sa lalawigan ng Laguna. Ako si Val Gonzalez, DJ Suna sa Pilipinas. Grabe naman pala yun. Medyo nakakabahala nga kasi kung sa bahay lang ginanap ang kanilang hindi deliberation yun hindi yan, hindi talaga yan na tamang proseso, 'di ba? Ibig sabihin meron talagang hindi magandang nangyari. 'Di ba? Tayo magtatanong ngayon dito kay Mayor Hain ng Cabuyao. Mayor Dennis Felipe Hain, bakit po gano'n? 'Di ba? Mapapatanong ka, bakit gano'n? Ba't do'n po pinagmitingan ang budget ng inyong lungsod? Bakit po ganyan o hinayaan po ninyo ang inyong konseho na gawin ang mga ganyang bagay na ito ay labag na labag ito sa sa batas. At ito po ay meron po ditong kumbaga nilalabag kayo na alituntunin ng mga public official. 'Di ba? Sa pagbibigay ito si Gob Hernandez, mabalik naman tayo dito kay Gob Hernandez. Sinulatan niya etong si Hain. At sinabi nga po niya dito, I trust that our shared commitment to transparent governance will guide us. In addressing this concern and fostering a collaborative legislative environment moving forward. Matatandaan na unang nang nagpadala ng liham si Gob Hernandez kay Mayor Hain kaugnay
ng paglabag niya sa mga umiiral na batas at patakaran kaugnay ng local expenditure program. O, kapag sinabing expenditure program, yung mga paggastos o pagbili o pagre-renovate, mga ganyan, kailangan ng mga materyales, baka yan po yung expenditure program. At ayon po dito, ang kanyang lihim ay bilang tugon din sa reklamo ni Sangguniang Panglungsod Secretary Attorney Velasco. Naku, ang dami nagre-reklamo kay Mayor Hain. Mukhang meron po talagang meron po kayong hindi na gagawa bilang isang mayor. 'Di ba kailangan po kayo ay transparent sa inyong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nasa munisipyo. Ayan. So, eto pa po ay maging si Vice Governor Karen Agapay ay nagpadala rin ng liham kay Hain kung saan ay tinukoy niya ang mga paglabag nito sa alintuntunin ng batas kaugnay ng nasabing usapin. Maraming netizens, kabilang na si Jose Caringal, ang kumestyon din sa kanyang FB post kay Hain dahil sa niya ay tila palihim at pwersahang pag-aaprubahan ng 2025 budget na hindi dumaan sa tamang proseso at deliberasyon. Kung totoo po ito, kung nangyari po talaga na hindi dumaan sa proseso at tamang deliberasyon ng budget ng inyo pong syudad, ay napaka-delikado po nito para sa ating mga kababayan dyan sa Kabuyaw dahil pwede po na malustay ang inyong pera sa hindi malaman na kadahilanan. Una nang nakalagay sa kontrobersya ang Kabuyaw City naku, ito, ang tindi naman ito. Itong pinakamasaklap. Matapos itong mabigong makakuha ng SGLG Award na ibinibigay ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng pamahalang lokal sa buong bansa na nagpapamalas ng mahusay, matino at masinop na pamamahala. Dahil dito ay naging tampulan ng usap-usapan si Mayor Hain sa pagiging pabaya, mahina at walang kakayahan na mamuno sa kanilang syudad. Sa lahat ng 6 na lungsod ng Laguna ay tanging Kabuyaw City ang hindi kinilala ng DILG at binigyan ng gradong pasado sa SGLG. Ayan. Ako, dyan sa SGLG na yan, napakaraming nakakuha ng award dyan. Marami po nakakuha ng award dyan, kasama na Maynila dyan. Dyan sa SGLG ng DILG, Seal of Good and Local Governance. Maraming nakakakuha ng award niyan kasi nga po ano yan kumbaga parang hindi naman na open na competition pero kumbaga para po ano lang magkaroon po ng inspirasyon ng ating mga LGU na pagbutihin nila ang kanila pong mga trabaho diyan po sa kanilang mga syudad or sa kanilang mga bayan. Pero kung katulad po nito na ito pong si Mayor Hain ay meron pong ganyang kinakaharap na issue. Sana ano niya to, masagot niya to. Masagot niya at mabigyan niya ng linaw kasi ang talo po dito mga taga Kabuyaw ang talo po dito ay ang ating mga kababayan sa Kabuyaw. Pero yung 3 bilyon ng kanilang kailangan budget para sa 2025. Yeah, po, parang sobrang laki. Para sa akin medyo sobrang laki 'yun kasi ang Kabuyaw naman po ay hindi naman po 'yan na sakop ng Metro Manila para maglaan ng ganong kalaking pondo. Sana maipaliwanag bakit ganong kalaki, bakit kailangan ng ganon na kalaking pera para po sa kanilang syudad, 'di ba? Sana masagot 'yan ng butihing mayor. 'Di ba po? Kasi alam nyo sa totoo lang malapit na eleksyon. Kapag may mga ganito pong mga issue, lalo pa at issue ng korupsyon, ang taong bayan po, inaayawan po ang mga leader na merong mga kinalaman o nasasangkot po sa korupsyon. Inaayawan po yan ng ating mga kababayan. Matatalino na mga natin mga kababayan natin. Hindi na po katulad noon na kahit na hatulan ng ng graft and corrupt, na hatulan ng plunder, binoboto pa rin. Ngayon po, magkaroon lang ng konting alingas-ngas sa isang tao o sa isang politiko o sa isang kumakandidato o re-electionist, nagkakaisip na sila. Kapag hawak na nila yung
pamboto nila o yung ano tawag doon, ballpen o pang shade. Pag hawak na nila yan, hawak nila balota, heto yung pang shade nila. Pag naalala nila yung pangalan na yan, nasangkot sa isang usaping korupsyon, medyo nagpi-50-50 na yan, namimili na yan. Hindi na po katulad noon na, ay, anak yan ni Mayor eh. Anak ni Mayor dati, boto natin to si Mayor ngayon, yung anak. Ay, pamilya niya, puro politiko. Tagal nang namumuno dito niyan. Boto natin na lang to. Ito na lang din. Hindi na po katulad noon. Ang mga tao po ngayon, lahat ang gusto pagbabago. Mula Batanes hanggang Hulo, wala na pong Pilipino na hindi naghahanap ng pagbabago. Kaya nga po, pati nga po sa national, di ba, pagbabago din ang hinahanap ng mga kababayan natin. Kaya nga naluklok ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana masagot ito ng Kabuyao City Mayor. Open po ang ating YouTube channel sa kanilang panig. Kung gusto nilang magpaliwanag, open po tayo. Kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataon na makasagot dito sa issue na ito, open po ang ating YouTube channel para po sa kanilang side. Diba? Tayo po ay nagtatanong lamang dito dahil gusto po natin na malaman ang katotohanan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.